2025 na, isa ka ba sa mga taong nag-aabang, excited sa Yamaha NMAX Turbo o kaya yung Aerox Alpha Turbo? Well, panoorin mo muna ang video na to. Baka magbago ang isip mo. Ganito kasi yan. Dalawa sa pinakabago or sabihin na natin relatively bagong mga motor ng Yamaha sa Yamaha Motors Indonesia ay ang NMAX Turbo saka Aerox Alpha Turbo. Kung familiar ka dito, I'm sure alam mo na inilabas ito noong nakaraang taon. Actually, pagkalabas pa lang ng mga motor na to, especially yung NMAX, tinangkilik talaga siya ng mga Indonesian. In fact, sa nakaraang Pekan Raya Jakarta 2024 event, ang NMAX Turbo ang naging best-selling na motor. Umabot yung benta nila ng 20,000 or hindi 20,000. Umabot yung benta nila ng around 2,000 units. Anyway, itong mga bagong motor na to, maraming variants doon sa Indonesia. For instance, ang pinakamahal nila sa Yamaha NMAX ay ang NMAX Turbo Tech Max Ultimate. Yun, napakahabang pangalan. Pero yun yung pinakamahal. Sinundan naman na ito ng NMAX Turbo Tech Max. Tapos yung pangatlong variant ay NMAX Turbo lang. At yung natitirang dalawa ay ang NMAX Neo S saka Neo version. Pagdating naman sa Aerox, meron itong 4 na version. Ang pinakamahal ay ang Aerox Alpha Turbo Ultimate. Sinundan naman ito ng Aerox Alpha Turbo. Tapos yung pangatlo ay ang Aerox Alpha Cyber City. At ang panghuli nito ay ang standard version. Now, para mas madali tayong magkaintindihan, magpo-focus lang tayo sa premium variants na marketed as Turbo, na merong feature na YEC VT. Ito kasi yung dalawang bagay na interesado ako, and I'm sure makaka-relate yung mga iilan sa inyong nanonood ng video na to. Unahin na natin yung elephant in the room, yung salitang turbo. Well, wala nang patumpik-tumpik pa, pero ang salitang turbo dito is pang-hype lang, marketing lang. Wala po talagang aktual na makinang merong turbo dito sa mga motor na to. I mean, obvious naman siguro kung talagang iisipin natin. Saka kung titingnan natin yung specs ng mga makinang to sa previous version ng NMAX saka Aerox, halos magkakapareha lang sila. Kuwera na lang sa torque kung saan mas malakas ng konti itong bagong version na around 14.2 Nm at 8,000 RPM kumpara sa naunang version na 13.9 Nm at around 6,500 RPM. Now, kahit marketing strategy lang yung turbo or salitang turbo sa mga motor na to or sa pangalan ng mga motor na to, pero at least or somehow meron itong koneksyon sa YEC VT na bagong feature ng mga motor na to. Bali, ang ibig sabihin ng YEC VT ay ang Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. Nasa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, first of its kind ito sa mga scooters, lalong-lalo na sa lower displacement. Now, as claimed by Yamaha Indonesia, ito yung nagbibigay feeling or nagbibigay ng turbo feeling pagdating sa acceleration. So, mas malakas sa acceleration ang motor na to. I don't know kung mag-a-agree kayo nito, pero for me, nakakatuwang isipin na nag-e-innovate itong Yamaha Indonesia. Siguro hati yung opinion natin dito, especially na bagong feature ito na inilabas ni Yamaha. Pero sa tingin ko lang magbibigay ito ng improvement sa overall riding experience nating mahilig magmotor. Lalong-lalo na sa mga scooters. Itong YEC VT kasi, ang kaibahan nito sa traditional na CVT, meron na itong drive motor sa primary pulley niya. Bale, itong drive motor na to ang naging pamalit sa mga bola na nakikita natin sa conventional CVT. Now, ang nagbibigay naman ng instruction sa drive motor na to ay ang TCU or Transmission Control Unit. Saka binabasa din ng TCU na to ang mga impormasyon na nanggagaling sa sensors na makikita natin sa CVT. So in other words, mas advanced at medyo komplikado itong YEC VT. Pero gaya ng sabi ko earlier, nagbibigay or magbibigay ito ng advantage sa ating mga nagmumotor. Una, yung tinatawag nilang Turbo Y-Shift na nagbibigay ng mas magandang arangkada sa mga motor na to, lalong-lalo na kung gusto nating mag-overtake or kung medyo paahon yung ating dinadaanan. Bale, meron itong 3 level. Level 1, low. Level 2, medium. Level 3, yung high. Now, bukod sa acceleration, nakakatulong din itong Turbo Y-Shift para sa deceleration. Halimbawa na lang gusto mong magbagal o kaya maramdaman yung engine braking sa kurbada o kaya sa downhill. Now, don't get me wrong kasi hindi ko sinasabing walang engine brake ang ating mga scooters na available ngayon dito sa Pilipinas. Pero itong YEC VT, nagbibigay siya ng additional layer of control na maa-access mo sa pamamagitan na ng pagpindot ng button. Now, isang nakikita kong practical na paggagamitan nito is kung downhill tapos kargado ka, saka hindi ka gaano ka-confident sa braking mo, yung mga nakikita natin sa Facebook na nawawalan ng preno, typically, ginagawa nila is binababad nila yung brake nila
habang nasa downhill. So sa tingin ko, makakatulong tong YECVT sa mga ganong senaryo. Pag binababad kasi natin yung preno, tapos umiinit na masyado, katagalan nawawala talaga yan or hindi na siya kumakapit. Yung pangalawang advantage naman nito is yung riding modes niya. Bale, meron kang dalawang option. Yung una is yung T-mode or town commuting mode, kung saan pwede mo itong gamitin sa mga urban areas, mga matataong lugar, matraffic, na hindi ka naman or hindi ka mangangailangan ng masyadong agresibong arangkada. Kumbaga, chill mode ka lang. Takbong pogi lang, ganon. Now, kung kabaliktaran naman yung gusto mo ng agresibong arangkada, andun ka sa ride nyo na medyo maluwag yung daan, walang problema sa traffic, piliin mo yung S mode or sport touring mode. Now, yung dalawang yun, yung nakikita kong advantage nitong YECVT para sa ating nagmumotor. Pero, syempre, meron din akong nakitang sabihin na nating disadvantage ng ganitong feature or ganitong bagong teknolohiya na ginamit or ginawa ni Yamaha. Gaya ng sabi ko earlier, correct me if I'm wrong, pero first of its kind ito sa mga scooters, lalong-lalo na sa lower displacement. So di pa natin alam kung gaano ba to ka-reliable, especially in the long run. Saka since komplikado na itong YECVT na to, mag-e-expect tayo na magmamahal din or mahal din ito pagdating sa maintenance. If ever magkakaroon siya ng problema, idagdag mo pa dyan na hindi mo to pwedeng basta-basta nalang pahawakan sa mga siraniko na nasa Gedli or sa mga gilid-gilid lang, di ba? Sa mga instances na gusto mo tong ipaayos. Now, since na-mention ko yung maintenance cost nito, syempre, ang mismong motor magmamahal din kumpara sa naunang version. Now, if ever makakarating to sa Pilipinas after the tax, sa logistics, tapos sa markup ng Yamaha, mag-e-expect tayo ng around 160,000 hanggang 180,000 pesos na presyo nito. Depende na lang siguro sa variant na ilalabas nila. Saka mag-e-expect din tayo na hindi lahat ng features na andon sa Yamaha, NMAX, or Aerox ng Indonesia, makikita din natin dito sa Pilipinas. I mean, nakita nyo naman siguro sa previous releases ng NMAX at Aerox natin dito. Kung ibabase natin, ikukumpara natin sa Indonesian version, hindi lahat ng features andito sa atin. Anyway, balikan lang natin yung estimated ko na presyo na 160 to 180,000 pesos. Sa tingin ko lang, personal na opinion ko lang naman to, I think mahihirapan ang Yamaha Philippines para i-market or kumbinsihin ang karamihan sa mga Pinoy para bumili ng motor na to. Tingin nyo ba worth it ang motor na to para sa ganung presyo? Na kung isa ka sa mga nag-aabang sa motor na to para mailabas ngayong taon, 2025, well, baka madismaya ka lang. Ganito kasi yan, itong Yamaha NMAX Turbo saka Aerox Alpha Turbo, available lang sa Yamaha Indonesia. Sa ngayon, hindi pa siya available sa ibang major markets katulad ng Malaysia, Vietnam, saka Thailand. Saka kahit sa Japan, I think wala din ito or hindi ito available. Could it be since bago itong teknolohiyang ito sa mga scooter nila, parang sinusubukan lang muna nila kung papatok ba at walang magiging problema sa katagalan bago nila i-roll out sa ibang market or ibang bansa. Saka sa pagkakaalam ko, Yamaha Indonesia talaga yung nag-develop ng teknolohiyang ito. Now with all that being said, in my own humble opinion, hindi ito lalabas ngayong taon dito sa Pilipinas. Baka sa 2026 pa and hopefully hindi na umabot ng 2027. Yes, maganda yung features ng motor na to. Pero sa projected price niya saka sa lack of availability sa ibang markets, medyo malabo na makarating ito ngayong 2025 dito sa atin. Hopefully mali ako dito kasi personally ako gusto ko rin na at least man lang makahawak or ma-experience ang motor na to. Now kung kayo ba yung tatanungin, mag-aantay ba kayo sa Yamaha NMAX Turbo saka sa Aerox Alpha Turbo o mas pipiliin nyo yung mga motor na available na ngayon dito, proven and tested na, saka relatively mababa din yung presyo? Paki-comment naman sa baba yung mga sagot nyo.